Dadayo ka pa ba kung kayang-kaya mo namang gawin? Sa loob lamang po ng 30 minutes, meron ka ng napakabango, napakasarap, at malambot na pares. Sigurado ka pang malinis dahil sarili mo nga itong gawa. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy loves para maipakita ko sa inyo kung gaano lang po kadaling lutuin ito. Sa parte po ng baka na ating gagamitin, nakadepende na po ito sa inyo. Much better nga lang po kung may halong taba. Yung ating mga pampalasa, napakasimple lang naman po. Gagamit lang po tayo rito ng isang pirasong sibuyas na hiniwa lang po natin sa apat. Para rin po sa aroma, maglalagay rin po tayo rito ng star anise. 1 hanggang 2 piraso po yung pwede nating ilagay. Maglagay rin po tayo ng beef cubes, asin at paminta. To balance the taste, maglalagay po tayo rito ng kaunting brown sugar. Dagdag pampalasa rin po at pangkulay, maglalagay rin po tayo rito ng soy sauce. Kung may gusto pa po kayong pampalasa na ilagay, nakadepende na po ito sa inyo. Pero ito pong aking ibinibigay sa inyo, saktong-sakto po ito para po sa ating half kilo po ng beef. 3 cups po ng tubig yung aking ginamit. Pero kung sakaling gusto niyo pong medyo mas masabaw po yung inyong pares, gawin niyo pong 4 to 5 cups. At yung paglalagay po ng chili garlic, optional lang, depende na po ito sa inyong preference. Takpan lang po itong ating pressure cooker, then isa lang po sa pinakamalakas na apoy. At kapag nagsimula na po itong mag-whistle, doon po tayo magsisimulang mag-oras ng 20 minutes. Pwede nyo pong hinaan yung lakas ng apoy, basta ang importante lang po, nagwi-whistle pa rin po yung ating pressure cooker. Pwede rin naman po natin itong lutuin sa mga regular na kaldero o kaserola. Yun nga lang po, magdadagdag lang po tayo ng oras sa pagluluto. Magdadagdag rin po tayo ng ating pinakasabaw dahil nga po mas matagal po natin itong pakukuluan doon. After 20 minutes, papatay na po yung apoy sa ating kalan. Pero huwag po muna bubuksan yung pressure cooker. I-release po muna natin yung pressure. Dapat po wala na po talaga kayong maririnig na hangin bago nyo po ito bubuksan. Mapapansin nyo rin naman po, mahirap po itong buksan kung talagang may naiwan pa pong pressure sa pinakaloob. Huwag na huwag nyo po itong pipiliting buksan. I-double check nyo po ulit sa pinakaibabaw para ma-release nyo pa po ng husto yung mga natitira pa pong pressure. Then, ilipat na po natin ito sa ating regular na kaserola. Dito po maglalagay po tayo ng slurry or yung tinunaw po na cornstarch sa tubig para lang po medyo lumapot po yung ating pares. Yung pinaka-consistency po, nakadepende na po ito sa atin, pero huwag niyo pong palaputin ng husto dahil habang lumalamig po ito, mas lalapot pa po ito. After po nating makuha yung gusto nating consistency, lutuin na lang po natin ito ng 1 to 2 minutes para maluto lang po yung nilagay po nating cornstarch. Then, ready to serve na po itong ating mainit-init pa at talaga naman pong napakabango at napakasarap po na homemade pares. Optional lang po pero mas magiging appetizing pa po ito kung maglalagay po tayo rito ng ating fried garlic at ng hiniwa po ng dahon ng sibuyas na hindi lang po available ngayon sa akin. Sana po ay masubukan nyo itong ating recipe. Balitaan nyo po yung inyong mommy loves. Itag nyo po yung mix and cook. So, paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto! Mix and cook, cooking made easy as 1, 2,